So, ang pinag-uusapan natin dito yung pag-plug ng motor sa isang direksyon lang. So, ang isang method nasa 4-17. Pinapakita nito yung method kung paano mo i-connect yung mga component sa circuit na pinapakita sa 4-18. Punta muna tayo sa 4-17. Ito yung 4-17, block diagram ito, no? Semi-pictorial and block diagram. Lakihan nga natin. Ito, three-phase supply. Meron siyang three-phase supply. Meron siyang disconnecting means. Ito yung protection, no? Yung circuit breaker. At saka ito yung reversing magnetic motor starter. Okay, alam nyo naman to, no? Sa laboratory ninyo. Ito yung stop, tsaka start. Ito yung motor. Ito yung three-phase. Yung three-phase motor na ito yung pinakikita na yan. Yan. Kumbaga, symbolical ito yung pictorial. Okay? This is the physical layout for plugging a motor from one rotation only. Tingnan natin yung figure 4-18. Ito yung figure 4-18. Ito ginagawa natin ito sa laboratory class. Itong pinakikita nito sa figure 18. Ito yung schematic diagram for installation shown. So, as you can see, itong schematic diagram na to shows a ladder diagram. No? Meron siyang stop, meron siyang start, lakihan natin, no? At saka, ito yung holding coil niya. Ito yung overload relay. Tapos, meron siyang switch dito. Parang manual switch ang tawag dito eh. Pag gusto mo talagang i-open yung circuit. Pero kung gusto mo talagang i-open yung circuit sa usual na ginagawa natin, dito sa stop natin pinipindot. So ito overlay OL din to, no? This is also, hindi. This is an auxiliary. I mean to say, normally closed. Pag pinindot mo to, bubukas to. So forward, at saka reverse. So dalawang magnetic contactor siya. Isang forward, at saka isang reverse. So ito yung tinatawag natin na power circuit, itong buong ito. Meron siyang disconnecting, meron siyang sa loob, bimetallic strip. Ito yung responsible sa pagpo-protect dito sa motor. Nasa loob ito nung tinatawag natin na overload relay. Ito. So ito yung source natin, 3-phase, line 1, line 2, line 3. Tapos itong nakikita nyo nandirito, ito ay nasa loob itong dalawang ito nasa loob ng forward na relay. At itong dalawang ito at saka ito, actually, i-correct ko, no? Itong reverse, yan yung may nakalagay na R, nandito yan sa loob nito. At itong forward, yung mga may F, nandito yan sa loob nito. So, magnetic contactor siya, no? Okay, balik tayo dun sa discussion natin. So, circuit operation na tayo ng figure 18. Medyo diniscuss ko na yung figure 18, yung circuit operation niya. Sinabi ko nga, pag in-start mo yung button, mag-energize siya. Balikan natin, no? Para hindi na natin binabasa to. Okay. Pag in-start ko ito, pinindot ko itong start, no? Ito yung start eh. Pag in-start ko nito, sasara itong auxiliary ng forward. And at the same time,
um, bubukas itong pareho palang forward 'no, may switch siya rito, eh. So, sasara itong, um, forward na auxiliary. 'Pag sumara itong forward na auxiliary, lahat ng forward dito sasara lahat 'yan. Ito sasara, dadaloy yung kuryente dito, dito, tsaka dito. Iikot yung motor, okey? So, 'pag in-stop mo 'to, bubukas 'to siyempre. Made-de-energize lahat 'yan, bubukas lahat 'yan. 'Pag ito naman, manual naman itong para sa isa 'no, itong forward. Forward din ito kasi nakalagay F, eh. 'Pag sinara mo 'to, dadaloy ang kuryente dito. Magfo-forward, ito yung reverse pala 'no, manual. Reverse contactor 'to, eh, magnetiko. 'Pag ginanon mo 'to, ma-e-energize 'tong reverse contactor. Ano mangyayari 'pag manual switch yung reverse, eh. Manual switch siya. 'Pag in-on mo 'to, yung reverse ngayon ma-e-energize, lahat ng reverse sasara. Ito, tsaka ito. So, anong mangyayari? Dadaloy yung kuryente dito, papasok dito, dadaloy dito, didiretso rito sa motor. Itong pangalawang linya, dadaloy rito, aakyat dito, didiretso sa kabila kasi pinagbaliktad mo 'to. Para mag-reverse kasi ang three-phase motor, kailangan pagbaliktarin mo yung dalawang linya niya. Dito ang pinili niyang linya line 1 o line 2. Eh baka itanong ninyo, "Class, paano 'pag ang binaliktad namin, eh, yung line 2 at saka line 3?" Magre-reverse pa rin, okey? So, tapos itong line 3 diretso lang 'no, dadaan dito, iba-bypass niya 'tong auxiliary na ito, dito siya dadaan sa taas, diretso rito, magre-reverse siya. Then, as usual, puwede mong i-off 'to or 'pag ini-stop mo 'to, hindi mo puwede i-stop 'to, eh, kasi nakabukas 'to. Ito lang puwede i-off mo, manual. Manual yung switch ng reverse plus manual yung switch niya. So, naipaliwanag na natin yung first method 'no, yung circuit operation ng 4-18. Paano naman itong second method? Yung figure 4-19, ito yun, 4-20 pala 'to 'no. Figure 4-19, hanapin niyo na. Wala yung figure 4-19. Saglit lang, wait lang. Sandali lang class, Okay,
So kaya dito sa second method, ang pinapakita ng figure 4-19, yung method ng pagko-connect ng component para sa circuit na pinapakita sa figure 4-20. So ito yung one-line diagram. Ito yung one-line diagram ng figure 4-20. Medyo lakihan lang natin ng konti. Ito yung class, oh. 3-phase ang supply niya rito. Ito yung disconnecting means niya. Ito yung reversing magnet motor starter. Ito yung zero speed switch. Ito yung 3-phase motor. Ito yung reversing magnetic starter. Ito yung control relay. Ito yung stop start switch. Balikan natin yung figure 4-20. Ito. Regulitan natin ng konti. Dito sa figure 4-20, i-discuss natin to, no? So kung mapapansin mo dito sa figure 4-20, pinatawag ito na sa discussion na second method. Paano ba itong second method na binabanggit dito? So, meron siya ditong start. Meron siya ditong dalawang auxiliary na forward, no? Isang forward, isang reverse. Ito yung forward magnetic contactor. Ito yung reverse magnetic contactor. Kung di ako nagkakamali, itong C sub R na ito CR na to, ito yung ito yung ano, yung lamp or indicator. Okay? So, halimbawa, pinindot ko tong start. Pakinggan nyo ha, pinindot ko halimbawa itong start. Ang mangyayari, saglit lang class. Okay ka, saglit lang ha. Okay, itong figure 4-20, so itong figure 4-20, ito yung explanation nito, no? Halimbawa, pinindot ko tong start, ano ma-energize? Energize niya itong forward. So pag na-energize yung forward, sasara itong auxiliary ng forward, and then sasara din itong magnetic contactor ng forward para umilaw yung itong ilaw na to. Kasi itong ilaw na to, nagsiserve ito para sa forward at saka sa reverse. Kaya makakita nyo, nakaparallel yung dalawang auxiliary. So pag pinindot ko to, ang mangyayari, ma-energize to, sasara ito, sasara din itong forward, tapos dito, makikita nyo, sasara din lahat ito, no? Kaya tignan nyo yung daloy ng kuryente class, ha? Pag nagsara to, in-energize mo, papasok ang kuryente dito sa forward, diretso rito. Dito sa forward, diretso. Dito sa forward, diretso rin. And then at the same time, iikot syempre yung motor, yung daloy ng kuryente rito, dito lang sa lugar na to, no? Kasi ito, alam nyo naman ito sa laboratory nyo, nagre-release ito, dito dadalo yung kuryente pag ganyan. Babalik doon, makukumpleto yung circuit, no? Ito yung para sa reverse kasi itong nasa baba. Kung mapapansin nyo yung reverse, manual ang switch. So, kung gusto kong i-stop yan, pipindutin ko tong stop, bubukas lahat ito. Hihinto yung motor. Okay? Kung gusto ko ngayon siyang i-reverse, ang gagawin ko, i-on ko lang to. Manual ang switch ng reverse eh. Ano mangyayari? Pag sinarado ko to, in-on ko to, ang mangyayari, sasara yung ma-energize tong reverse. So pag na-energize tong reverse, lahat ng reverse dito papunta sa motor, magsasara lahat yan. Okay? Ang mangyayari, iilaw ulit ito, indicating na nagpo-floor siya, active siya, indicating na active. Sa atin kasi, meron tayong lamp na ina-assign para sa reverse at saka sa forward.
Pero dito sa circuit na to, isang ilaw lang ang ginagamit niya, no? Na parehas na kinokontrol din yung auxiliary nito. Maglalagay ka rin ng auxiliary dito. So ano mangyayari class pag inon mo to? Ang mangyayari yung kuryente dadaloy dito paakit sa taas, diretso rito. Dadaloy yung isa rito, imbis na dumiretso rito, aakit naman yung sa taas, papunta rito. Tapos ito, normal pacing niya, akit lang dito, diretso dito, iikot. Hindi, ano pala, forward pala tayo. Nasabi ko na ba yung reverse? Ang reverse nga pala, no? Kasi, ulitin ko na lang, no? Pag pinindot mo itong start, sasara lahat yung forward, iikot ito ng forward. Stop mo ito. Pag inol mo naman itong reverse, lahat ng reverse sasara. Pati yung dito, sasarado yan, no? Pati yung dito, syempre. Kasama yan, sasara dapat, yung dito. Kasi pag in-energize na to. So, ang mangyayari ngayon, ma-energize lahat ng reverse, dadali yung kuryente papunta rito sa baba, papunta rito. Ito namang isa, papunta, aakit dito sa taas, papunta rito. Tapos ito normal pacing, akit lang dito, papunta rito. Magre-reverse yung ikot ng motor. So, paano mo i-stop? Manual. I-off mo dito. I-off mo dito para mag-stop siya. So, schematic diagram for the installation shown in figure 4-19. Okay? So, ano purpose ng zero speed switch? Ang purpose ng zero speed switch, hindi natin ginagawa to dito. Ang purpose ng zero speed switch, pag ni-rotate mo yung zero speed switch, hindi nito papayagan yung motor na mag-start ng mali, no? Or accidentally. Hindi niya masisirain. So, dito na tayo sa tinatawag natin na plugging from both direction. So, yung figure 4-23, pinapakita dito yung method ng pagkoconnect ng component sa circuit na katulad ng pinapakita sa 4-24. Tignan natin yung 4-23. 4-23. Dali lang class ha. Teka. 4-23. Sandali lang ha.
Anyway class, hindi ko na isama yung 4-23. Idadagdag ko na lang dito siguro sa video. Hanapin ko na lang dun sa textbook. So actually yung 4-23, parang ganun din sa nauna. Ini-illustrate niyo yung method ng pagkoconnect ng component para sa circuit ng 4-24. Yung 4-24, discuss ko lang. Kasi halos alam niyo naman ito dahil yung dinidiscuss kong ito, ginagawa natin ito sa laboratory. Iko-compare mo yung location ng overload contact ng control circuit na pinapakita sa 4-18 at 4-20 at saka 4-22. So yung location ng overload contact pinapakita sa 4-24. Kapag yung overload contact ay magbubukas sa circuit na pinapakita sa 4-24, i-de-energize niya yung coil at isa-shutdown niya yung motor. Mga technique lang ito akong class sa mga plates natin kung paano mo kokontrolin yung motor. So itong nakikita niyo rito, itong 4-21, ito yung physical layout para sa plugging ng motor sa isang rotation lang. Method 3 ito. And lahat ito, ginawa na ninyo sa plates nito. Nagkakaiba lang ng pag-discuss o nagkakaiba lang dun sa katawagan ng libro kumpara dun sa nasanayan natin na sinusunod natin dun sa manual natin, no? Katulad halimbawa, meron tayong tinatawag na electrical interlock, mechanical interlock. Sa kanila, meron silang tinatawag dito na mga plugging na ano yan, may manual switch pa nga dito. Ang mahalaga kasi na matutunan natin, kung paano natin i-reverse, i-forward, i-sequential yung motor. Kasi yung dinidiscuss natin dito sa lecture, application niya na. Tuloy. Natin mo ba? Okay, tuloy ko lang class ha. Ito naman yung tinatawag na anti-plugging. Ano ba yung anti-plugging? Maraming mga makina na malalaki at maliliit na nangangailangan ng motor para i-reverse niya ng automatically or manually, yung mano-mano, no? So yung mga maliliit na makina na hindi masyadong apektado ng pagre-reverse ng motor bago siya mag-stop, ang halimbawa dito ay yung mga type ng mga machine na ginagamit sa mga lot machine. Pag ni-reverse mo yung motor, bago mo siya payagan na huminto sa normal operation niya ng katulad ng mga motor ng lap. Yung ganitong principle ay hindi totoo sa mga malalaking piraso ng equipment. Yung biglaang pagre-reverse ng torque na ina-apply mo sa malalaking motor, nagre-reverse ito at pinababagal nito yung motor speed. Ang magiging resulta nito, masisira yung pagdadrive mo ng machine. Karagdagan pa rito, yung matinding pagpasok ng kuryente ay makaka-apekto sa pag-distribute mo sa system. Yung sudden na pagre-reverse. Kasi meron tayong tinatawag na interlocking. Pag interlocking, hindi mo na kailangang i-stop. Habang umaandar siya, pwede mo siyang pindutin sa reverse direction. Pero merong mga machine na hindi mo po pwedeng i-apply sa ganun. Kasi halimbawa, yung conveyor, bigla mong i-reverse yun. Kasi masisira lahat yung produkto mo dun. Halimbawa, kung mga babasagin yun, mababasag lahat yun.
Yun ang ibig sabihin dito. So meron dalawang pamamaraan na pwede nyo gamitin para maiwasan yung pagre-reverse ng motor bago ang motor ay bumagal to near zero speed. Kasi sa mga conveyor, tama naman na nire-reverse mo rin. Kaya lang, pababagalin mo muna. Diba? Halimbawa, sa mga Coca-Cola bottling companies, naglalagay ng tansan yan. Eh halimbawa, merong nakalimutan, gusto mong i-reverse. I-reverse mo ba agad bigla yan? Siyempre, i-stop mo muna yung paglalagay niya ng tansan, tapos saka mo i-reverse. Diba? Pababalikin mo siya ng mabagal, hindi biglaan. Kaya hindi applicable sa conveyor sa mga company, yung mga company na katulad ng gumagawa ng mga soft drinks at saka gumagawa ng mga ano tawag doon, yung mga botelya na nilalagyan ng takip na bigla mong i-reverse kasi marami kang sisirain produkto. So yung unang pamamaraan na tinuturo sa pag-ooperate ng machine para ma-exercise mo yung patience at makapaghintay ka na yung motor ay huminto. Doon ngayon, kasi baka itanong nyo, sir, bakit nagwa one stop, one start pa tayo? Bakit hindi mo na kaagad ituro yung electrical interlock? Ito nga yung dahilan doon. Merong mga machines na hindi applicable na i-reverse mo kaagad. So yung method ay pumapaloob sa short of perfection na tinatawag. Yung pangalawang method naman, tsaka ito ay mas malayo at mas katanggap-tanggap sa first, no? Ay mag-install ka ng zero speed switch para ma-monitor mo yung equipment at saka makapag-provide ka ng anti-flagging. So yung figure 4-25, itong method na to, nagko-connect ito ng component sa circuit na katulad ng pinapakita sa figure 4-26. Nailagay ko naman ata yun. No? Figure 4-25. Anti-flagging kasi yun. Mukhang hindi ko rin na. Okay. Circuit operation figure 4-26. Tika, try ko lang tignan kung nasa textbook. Pag wala, hindi naman problema ito para sa inyo. Kasi ito naman ay alam ninyo. Saglit lang. Plus, hindi ko na ilagay yung figure. Pero yung figure circuit operation ng figure 4-26, ang involved lang naman dito yung dinidiscuss ko sa anti-flagging. Yung biglang pag-ikot ng motor at may iwasan yun, pag naglagay ka ng manual switch para hindi siya biglang umikot, para maiwasan yung tinatawag na flagging. Ito yung circuit operation ng figure 26. Nasa mga plates naman ninyo yun. Dito na tayo sa mga drum switches. Ang drum switches ginagamit para kontrolin nyo yung direction ng rotation ng single phase at saka polyphase motor. Yung mga drum switches na pinapakita sa 4-21 at saka 4-28 ay nagtataglay ng horsepower rating at saka 3-phase position. So, yung reverse, off at saka forward, kontrolado ng drum switch. Yung drum switch ay hindi nagpabibigay ng overcurrent or overflow protection. Yung mga contact ang dinidesign para ma-maintain yung momentarily at easily converted sa field, no? So, ang drum switch ay na-identify sa numero ng connecting points. May tatlong common drum switch, no? Yung tinatawag na 6-point,
8 point at saka 9 point. Yung figure 4-27 at 4-28, ito yung mga halimbawa ng 6-point drum switch. Ito. Figure 4-24 at 4-28. Ito. Yung figure 4-27, 4-28, example ng 6-point drum switch. Yung internal switching for each drum switch, nire-represent yun ng figure 29 tsaka figure +30, no? Figure 29, wala akong figure. Ito figure 4-26, dual voltage capacitor ito, no? So yung 8-point drum switch, ang pinapakita nito yung 4-38 at saka 4-43. Pinapakita nito yung circuit diagram ng iba't ibang AC motor na kinokontrol ng 8-point drum switch. Ginagamit ito para ipakita yung direksyon ng instantaneous current, no? Hanggang dito, meron tayong tinatawag na 9-point drum switch. Yung arrow, pinapakita nito kung paano ini-indicate yung direction ng instantaneous current flow. So, dapat nanonotify ninyo yung drum switch ng figure 4-48. Wala na. Figure 4-48 na off position. So, class, isasama ko na lang sa assignment niyo yung mga drum switches, no, na figures. Idagdag nyo din sa assignment na ibibigay ko ngayon. Yung 8-point drum switch, maghanap kayo ng figure na ganito. Yung mga point drum switch, 6-point drum switch, isama nyo ito sa assignment nyo, ha. 9-point drum switch. Although, idadagdag ko na lang ito dito sa ano ninyo, sa module ninyo, dahil I was able to come short ako dun sa mga figure, ano? Pero kasama ito sa final exam, ha? So, ito ang assignment ninyo, class. Itong portion na to, yung mga review exercises, sagutan nyo ito lahat. Kukuha din ako dito para sa final exam ninyo. Tapos, yung problem 4A interlocking circuit, kukuha din ako dito. Problem 4B interlocking circuit, kukuha din ako dito, no? Actually, ito ay nandun lahat sa manual na ginagamit ninyo para sa mga interlocking. Ano ba? Dalawang klase ang interlocking, eh. Mechanical tsaka electrical. Yung mechanical, ginagamitan ng manual switch. Yung electrical, may method tayong sinusunod dun na tinuturo sa laboratory. So class, hanggang dito na lang tayo, no? Kasama ito sa final exam ninyo. I will see you next Tuesday, next Wednesday for our final examination. Wag muna kayong alis. Yung mga naka-online, i-download ko lang yung attendance. At saka i-stop ko na yung recording.